Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning, sir. So now is we're going to tackle the 7 stages and entrepreneurial life cycle. So ngayon is ating pag-uusapan yung 7 stages, no, yung 7 steps para maging successful entrepreneurs. Okay, so the stage 1 is opportunity recognition. This gestation period is literally the pre-start analysis. It often occurs over a considered period of time ranging from 1 month to 10 years. At this stage, it is important to research and understand the dimension of the opportunity, the concept itself, and determine how to decide whether it is attractive or unattractive. So, yung opportunity recognition is dito na nagsisimula yung isang entrepreneur, no? Kung saan magre-research siya or aalamin niya kung ano ba yung mga kailangan ng mga tao na hindi nila masyadong nakukuha. Dito is ayun na maghanap, for example is sa t-shirt, isang brand ng t-shirt is pwedeng mag-research ka sa mga brand ng t-shirt na yon o para mas kapag nag-start ka na is mas lumago yung iyong business. Okay, so the stage 2 is opportunity focusing. Focus on opportunities, not on ideas, is how to run this own successful businesses, and skills lead an incredibly satisfying life. Meanwhile, an idea is simply a thought, impression, or notion that may not met on market needs. So yun, as entrepreneur is dapat daw is mag-focus tayo sa opportunity, hindi sa thoughts. Dahil for example nito is mapupunta ka sa mga market and makikita mo na kulang sila ng supply ng mga, for example is notebook, kulang sila ng notebook, is dapat maisip mo na yon or kunin mong opportunity yon para pag nagsimula ka ng business is mas makilala yung business, no? Magre-research ka kung ano yung kailangan ng mga tao and kung paano ba ito mas gaganda. Okay, this stage 4 is commitment recognition. Entrepreneurs is a risky venture. It is involved committing resources to a business enterprise in hope of securing profits on high level of commitment by the entrepreneur. Okay, so commitment recognition. So dito naman is dito na pumapasok yung kapag alam mo na yung mga needs ng mga tao is dapat is ayun nga, entrepreneur is a risky venture. So yun nga, kailangan mo mag-commit ng mga pera, yung mga needs ng mga needs ng iyong businesses para mas secure or para mas tumaas yung pera or lumago. Okay, so the stage 4 is market entry. Profitability and success define the market entry stage. The entrepreneur is committed with a very simple organization. The resources were correctly allocated according to a business plan. At the first sale were made. So yun nga, dito na yung
yun nga, dito na yung pagkatapos mo na commit ng or maglabas ng mga pera, ibigay yung mga needs mo through businesses is dito na mag-open ka na ng market na kung saan is mag-open ka na ng market at ibibenta mo na yung mga products or items na sa tingin mo is magiging trend or sa tingin mo is maraming may gusto or demand ng mga tao. Okay, so the next stages is we will explain by Ferdowsia M. Cantu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, this is the continuation of Paki's report. So, stage 5 is full launch and entry. The entrepreneur needs to choose a particular high growth strategy. Here are some tips entrepreneurs ready to launch their first business according to Dave Kerpen. So, sa stage 5 is sinasabi dito is ang stage 5 is ang buong pag-usad at pagpasok. Kumbaga, pagpasok sa negosyo. So, ang negosyante ay kailangan pumili ng isang particular na diskarte sa mataas na paglago. Narito ang ilang tips na handang ilunsad ng mga negosyante ang kanilang unang negosyong ayon kay Dave Kerpen. So, number one is have an amazing support system. So, ang ibig sabihin nito, isang pagkakaroon ng kamanghamahang sistema ng suporta. So, kailangan sa pag tayo ng business is kailangan may mga suporta din sa atin. Kumbaga, kailangan sinusuportahan tayo. Tapos, number 2 is expect the unexpected. So, yun nga, expect the unexpected. Asahan ang hindi inaasahan. So, yun nga, minsan, may mga sa pag-business, may mga hindi natin inaasahan na mangyayari. Kumbaga, halimbawa, yung bigla ka na lang nalulugi sa isang business. Number 3 is make sure you have passion and perseverance. Ibig sabihin, siguraduhin mayroon kang passion at tiyaga. Kailangan sa pag-business, kailangan matyaga ka. Then, number 4, bring the best people together. So, ibig sabihin, pagsama-samahin ang pinakamahusay na tao. So, kailangan sa pag-business, piliin mo yung mga taong magagaling, yung may mga experience na sa pag-business. And then, number 5, set realistic goals and timeless. So, magtakda ng makatotohanang mga layunin at timeline. Number 6 is make time to read a title each day. So, ibig sabihin, maglaan ng oras upang basahin ang isang pamagat bawat araw. Number 7 is just jump. Itong just jump. No idea, sir. And then number 6, stage 6 is maturity and expansion.
So, growth using a line expansion strategy involves developing and offering new complementary products to your current market. So, ibig sabihin, ang paglago gamit ang diskarte sa pagpapalawak ng business ay kinabibilangan ng pagbuo at pag-alok ng mga bagong partikulang produkto sa iyong market. So ito na yung mga diskarte na ginagamit mo sa pagbi-business. And then stage 7 is liquidity event. So ang liquidity event is many entrepreneurs continue to start and grow their business here and amass with wealth in the process. Ibig sabihin, maraming mga negosyante ang patuloy na nagsisimula at lumalago ang kanilang negosyo dito at isang napakalaking kayamanan sa isang pagbi-business. So, yun lang. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, this is my report. 6 actions that successful entrepreneurs must take before they undertake a liquid event. Number 1 is build a no-sell contingency plan. Ang ibig sabihin, sir, is dapat magkaroon ng plano kung sakaling hindi matuloy ang isang inaasahang liquidity event. Ito ay maaaring manghahulugan ng paghanap ng ibang pinagkukunan ng pondo, muling pag-ayos ng negosyo o pagbabago. Strategiya. Ang pagkakaroon ng walang benta na plano ay nagpapakita ng pagiging maingat at handa na tinitiyak na ang negosyo ay mananatiling matatag kahit hindi na matuloy ang unang plano. Number 2 is plan for a potential capital gains tax increase next year. Ang ibig sabihin nito is patuloy na nagbabago ang batas sa buwis at ang mga buwis sa kapital na kinikita ay maaaring magbago. Mahalagang maunawaan na ang mga posibleng implikasyon ng buwis ng isang liquidity event at magplano ng ayon. Maaaring kabilang dito ang pagsasama ng mga estratehiya sa pag-iwas sa buwis tulad ng mga donasyon sa kawanggawa o strategic asset allocation upang mabawasan ang pasanin sa buwis. Number 3 is set up a advisory team that has long-term view. Ang ibig sabihin nito is magtipon ng isang pangkat ng mga tagapayo na may kadalubhasan sa iba't ibang larangan kabilang ang pananalapi, batas at estratehiya sa negosyo. Ang mga tagapayong ito ay hindi lamang dapat magbigay ng gabay sa agarang liquidity event, kundi mag-alok din ng pananaw at suporta para sa iyong mga susunod na pagsisikap. Ang isang pangmatagalang pananaw
ay tinitiyak ng mga desisyon na ginawa sa panahon ng liquidating event ay naayon sa iyong pangkalahatang mga layunin bilang negosyante. Number 4 is establish a cash flow plan that focuses on goals as liabilities. Ang ibig sabihin nito ay ang isang matatag na plano sa daloy ng salapi ay mahalaga para sa navigate sa mga komplikado ng isang liquidity event. Dapat itong magkita ng iyong mga financial na pagpasok at paglabas at matugunan ang mga potensyal na pananagutan. Dapat isama ang mga panandaliang mga matagalang pinansyal na layunin at tinitiyak na mayroon kang mga mapagkukunan upang makamit ang mga ito pagkatapos ng liquidity event. Number 5 is name a head coach for your team, advisors. Ang ibig sabihin nito ay magtalaga ng isang pangunahing tagapayo bilang punong coach o upang mag-coordinate ng pamalahan ang iyong pangkat ng mga tagapayo. Ang individual na ito ay dapat na responsibly sa pagpapadali ng komunikasyon, nagtiyak ng pagkakahanay sa mga tagapayo at sa uli paggabay sa pangkat upang epektibong suportahan ka sa buong liquidity event. Number 6 is determine equity gifts. Ang ibig sabihin, sir, is isaalang-alang ang pagbigay ng bahagi ng iyong equity sa mga empleyado, tagapayo o iba pang mga pangunahing stakeholder. Ang kilos ng ito ay maaaring magpalakas ng katapatan, mag-udyok ng patuloy na pagsisikap at magpakita ng pasasalamat para sa kanilang kontribusyon sa tagumpay ng iyong kumpanya. Maaari din itong makatulong na bumuo ng mabuting loob at palakasan ang mga relasyon sa panahon ng pagkatapos ng liquidity event. Sa pamamagitan ng yun naman, sir. Salamat po.